What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay tuturuan ko nga kayo ng full process kung paano magtanggal ng stock cap center stand dito sa mga motor natin. So ito, bumili tayo ng stainless 304 na center stand. So nabili ko ito sa Shopee. So ang pangalan ng Shopee niya ay GL Stainless Shop. So yan, hindi pa po kasama yung spring nito mga sir, no? So bali stainless na rin po lahat yung mga yan, pati yung ehe stainless na rin po yan, pero kasama itong center stand dito sa binili natin. So bali nasa 3,000 mayigit po yung set nito kasama yung side stand. So ito po kasing stock center stand natin ay mahirap tanggalin. So issue na ito ng mga Muse 40 at iba pang mga motor. Pero bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking channel at ngayon pa lang kayo napadpad, huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. Tanginan niyo po. At dito nga mga sir, kailangan po nating ibaba yung makina dito sa may chassis ng motor. So marami po tayong kailangang tanggalin na pyesa dito sa motor natin. 2 hours later. At pagkatapos na nga po nating nakalagpo lahat ng mga kailangan tanggalin dito, kunin lang po natin yung sa may chassis, pati yung sa mga pairings nito, no? Maiwan lang po yung makina ng motor dito. So kailangan po natin yung gawin para mas madali po nating mabarena at madali po nating mag-grinder yung kailangan nating grinderin dito. So ipinasantabi muna natin yung sa may motor natin dito kasama yung sa chassis at yung pairings. So syempre kailangan po nating bumili ng bala ng barena. So ganito po yung itsura niya mga sir. At tag 195 pesos po itong bala ng barena. So best guard po yung brand nung bala ng barena na nabili natin sa 167. So 167 baka naman. At bali 5 pieces na rin po ito, no? At i-double check nyo lang mga sir. Kailangan po ganito po yung sa size nung bala ng barena at kailangan pang bakal po yan. So syempre kailangan natin ng karton dito para kapag itatagilid natin yung makina ng motor ay hindi po magagasgasan yung sa may crankcase natin. So maglagay lang din tayo ng patungan dyan. At kailangan po nating grinderin itong part dito sa may ehe. Bale sisirain na rin po kasi natin yung center stand natin dito. So kailangan po ganito kalaki yung bala ng barena, yung kakasya po dito sa may ehe natin. So ayan, simulan na nating grinderin yung sa may ehe rito, no? Yan, at magdoble ingat lang po kayo mga sir kasi baka matamaan po ninyo yung crankshell dito. At ganito na nga po yung magiging itsura niya mga sir kapag naputol natin yung sa dulo ng ehe dito. At syempre ilalagay na rin natin yung bala ng barena rito mga sir, no? So yan, magdoble ingat lang po kayo at kailangan mahigpit po yung pagkakahigpit natin dito sa may bala ng barena. So ang pangalan po pala ng shop namin dito ay RS Camagay Motor Shop dito sa may Paniki Tarlac. Kung gusto nyo pong magpatanggal ng stock cap na center stand ng motor ninyo, punta lang po kayo dito, no? Tapat lang po yan ng ADESA dito sa Paniki Tarlac. So marami pong tumatangging mga motor shop kapag magtatanggal po sila ng stock cap na center stand. Tanging dito lang po sa RS Camagay Motor Shop dito sa Paniki Tarlac. So tatanggapin po nila yan at kung gusto po ninyong ipatanggal, tatanggalin po nila yan mga sir. So dito sisirain na rin natin yung center stand natin. So hindi na kasi natin kailangan to at kailangan ko na rin magpalit ng by 17 kasi kapag nag-reset tayo ay mas maganda po kapag naka-by 17 tayo at mas maganda stainless na rin po yung bilhin ninyo. So dito sa part na to mga sir, diretsuhin nyo lang putulin yung part na yan. So
ayan, ingat-ingat lang po kayo sa pag-grinder dito, baka matamaan ninyo yung crankshell. At dito nga mga sir, naputol na natin yung sa may center stand dito. So tatanggalin na natin yung pinagputulan yan. Tapos syempre itong part na to ay grinderin natin, puputulin din po natin yan. So dito sa channel natin mga sir, marami po kayong matututunan. Kaya wag nyo pong kakalimutan na i-subscribe yung channel natin. Syempre tanggalin na rin natin yung spring ng center stand natin dito. At tayo, hindi naman tayo madamot sa mga knowledge sa mga ganitong klaseng tutorial. Kasi yung mga ibang YouTube channel, hindi po nila pinapakita yung detalyadong pagtatanggal ng mga stack up center stand at yung mga iba pang tutorial dito sa mga motor natin. So kung mapapansin po ninyo, puro tutorial po yung mga ginagawa natin dito. So make sure lang na nakasubscribe kayo sa channel natin. At syempre kung ano po yung ginawa natin dun sa kabila, ganun din po yung gagawin natin dito sa may left side. So puputulin din po natin yung center stand dito. So yung mekaniko natin dito ay si Sir Ben at si Sir Dulpo ng RS Camagay Motor Shop. So sila po yung gumagawa dito sa motor natin. So meron po silang mga kanya-kanyang trabaho. Kapag gusto po ninyong magpa-wiring, nandyan po sila Sir Japs at si Sir James. At yung sa gumagawa naman ng pagkakargado ng motor natin, nandyan po si Sir Michael Flores. Yun! At dito nga mga sir, natanggal na natin yung stock na center stand natin dito. So yung next step na gagawin nga po natin dito ay ipapatagilid po natin pakanan yung makina ng motor natin. Kasi puputulin po natin itong dulo ng ehe natin dito mga sir. So kailangan po nating grinderin ulit ito, no? At yan, naputol na natin yung dulo ng ehe natin dito mga sir. So ganito na po yung magiging itsura niya. At ang susunod na step nga po natin dito ay gagamitin na natin itong barena natin. So i-double check lang natin kung lulubog nga yung bala ng barena natin dito. So syempre ang gagawin muna natin bago nating barenahin, kailangan po muna nating pukpukin yung gilid dito mga sir. So kailangan natin ng impact tools dito. So pukpukin nyo lang po yung sa pinaka ibaba nyan. Huwag po ninyong babarinahin yung pinakagitna dito mga sir, kasi kapag nabutasan natin yan, pupukpukin natin yan mamaya mga sir. So mawawalan po kasi ng puwersa kapag sa gitna po natin siya binarena. Kailangan po sa bandang ilalim natin siya babarinahin. So panoorin nyo muna po yung gagawin natin dito.
Mga sir, pagka nararamdaman na ninyong malapit na siyang pumunta sa dulo mga sir, yung bala ng barena natin, ay gagamitan na ulit natin siya ng impact tool. So pupukpukin natin ulit siya. Kailangan po kasi nating mapagalaw yung ehe natin dito sa crankshell. So ayan, mano-mano nyo lang din at pagtyagaan nyo lang na barenahin yung ehe dito mga sir. At ang susunod nga na gagawin natin mga sir ay bababaran natin siya ng Kobe na CVT cleaner. So mas preferred ko po itong gamitin ninyo na pangbabad dito. So ibabad lang natin siya ng 30 minutes to 1 hour para lumambot po yung ehe dito kapag ka nabutasan na natin yung ehe dito mga sir, no? So kung makikita ninyo bumubulwak-bulwak po siya, ibig sabihin dumulo na po yung binarena natin dito mga sir. So ganyan po yung mangyayari, no? So ayan, bumubulwak-bulwak po siya at kung mapapansin ninyo pumapailalim na yung CVT cleaner natin dito sa ilalim. So ibig sabihin po niyan saktong-sakto lang yung pagkakabanat natin dito, no? So Kobe, baka naman, no, sana padalan tayo ng mga iba pang gamit ng Kobe dito. Talagang trusted na natin ito, talagang maganda po yung produkto nila. At ang susunod na step nga po natin dito mga sir ay itatagalid ulit natin yung makina ng motor natin dito, kasi yung kabilang ehe naman yung babarenahin dito, no mga sir. At kailangan nga po yung mga ginagamit po natin dyan na pangpatong ay ilagay nyo lang po ulit yan. Kung may mga 2x2 po kayo na kahoy, malaking tulong po yan mga sir, no, para may pagtungtungan tayo at para may puwersa po tayo kapag binarena natin. So kung mapapansin ninyo mga sir, tumagas yung langis natin dito sa may breather hose. So kapag magtatanggal po kayo ng center stand dito, isabay nyo na rin po yung sa change oil natin mga sir. So dito mga sir, tatanggalin na rin natin yung ulo nung sa may ehe dito. So mano-mano nyo ulit na grinderin yan at after nyan ay babarenahin na ulit natin yan. At dito nga mga sir, naputol na ulit natin yung ulo ng ehe dito. So ang susunod na step natin ay pupukpukin ulit natin siya gamit itong impact tools. So lalagyan ulit natin yan ng marka para pagka ginrinder po natin yan ay madali lang ulit natin siyang magagrinder. So gagrinderin na po natin ulit mga sir. So kailangan po nasa baba lang ulit din siya ng ehe. Huwag nyo po ulit ilalagay yan sa pinakasentro kasi mawawalan po tayo ng puwersa kapag ka pinukpok po natin yan. So panoorin nyo muna po yung gagawin natin dito mga sir. At pagkatapos lang natin na mag-grinder yan mga sir, babaran lang ulit natin siya ng Kobe na CVT cleaner dito. Mga 30 minutes to 1 hour ulit natin siyang bababaran mga sir. 2 hours later. At dito mga sir, naglagay tayo ng pang-suporta dito sa ilalim nung crankshell natin kasi pupukpukin po natin yan, mamano-manoy nating pupukpukin dito mga sir. So gagamit tayo ng T-wrench dito. Yung sa dulo mga sir, yan po yung ipang pupukpuk natin para gumalaw lang po yung dito sa may ehe nya. So yan, pagka hindi po kayo naglagay ng pang-suporta dito sa ilalim, pwede pong mabasag yung crankshell ninyo. So kapag ka nabasag po yan, kakamot na lang po kayo ng ulo dahil hindi nyo na po magagamit yung motor po ninyo rito. Kailangan po ninyong umorder pa ng crankshell dito mga sir. So ayan, umuusog na po siya kahit papano. At dito nga mga sir, tinagalid lang ulit natin yung motor natin dito mga sir. Dito mga sir, malapit na po tayo sa katotohanan. Kapag nahihirapan po kayong pukpukin yan, gumamit lang din po kayo ng plies para iipit nyo po yan dito sa may impact tools natin. So kung mapapansin po ninyo mga sir, talagang gumalaw na siya. Kapag kaganyan po mga sir, ituloy nyo lang po na pukpukin dahil yan, malapit na natin siyang matanggal. So as you can see mga sir, wala pong basag yung crankshell ng motor natin dito. Talagang natanggal na natin ng maayos yung
na-stock na ehe dito sa makina natin mga sir. So ayan, pakita ko lang yung ehe na tinanggal natin dito, no. So yan po yung purpose niya mga sir, kaya kailangan po natin siyang barinahin dito sa magkabilang gilid. So wag nyo pong ibabarena yan or pupukpukin dito sa may gitna mga sir, kasi mawawalan po tayo ng pwersa kapag pupukpukin na natin siya ng impact tools. So ayan, pakita ko lang ulit yung malapitan na anggulo rito mga sir. So kung makikita ninyo, malinis po yung pagkakagawa natin, wala pong lamat yan at walang basag. So ito, i-unboxing na natin yung center stand na stainless. So bali 304 po yung ginamit na stainless dito, talagang quality. Alam nyo naman yung mga kinakabit natin sa motor natin, mas mahal po, mas better. So magpapalit ka na nga lang ng center stand, yung mumurahin pa. Syempre, minsan lang yan, palitan na rin natin ng pinakamahal dito mga sir, syempre. At dito nga mga sir, ilalagay na natin yung center stand natin dito. So naglagay lang tayo ng tungtungan dito sa may engine support. So yung ehe natin, isuksok-suksok lang natin yan para matanggal po yung mga debris na naiwan dito sa makina ng motor natin. So dito susubukan nating sukatin yung center stand natin. So medyo malaki po yung sukat na nabili natin dito mga sir, pero sakto lang po yan dahil maglalagay po tayo ng washer dito. So bali 4 ito, try natin na ilagay dito mga sir, no. So ang gagawin nyo po dyan mga sir, bago natin ilagay yung ehe, syempre lalagyan muna natin ng high temp na grasa. So wag po ninyong kakalimutan na maglagay ng grasa dito para madali na lang din pong matanggal yan kapag gusto nating baklasin mga sir. Pero for sure naman hindi na ito mai-stack up kasi stainless na po yung ilalagay natin dito, hindi na po yan bakal mga sir. So yung sa magkabilaan po dyan mga sir, lagyan po natin ng washer. So bali 3 washer lang daw pala yung kailangan natin dito mga sir. So yan, pagka nalagay na natin yung ehe, syempre ilalagay na rin natin yung spring ng center stand natin dito mga sir. So ganito po yung technique na gagawin nung mekaniko natin, kasi medyo maliit itong spring na binigay sa atin. So kailangan pa nating puwersahin yan pababa. So kuha lang po kayo ng tools dito, tapos ayan, ibaba nyo po yan para magkaroon po ng pwersa, para madali nyo pong malagay yan dito sa may center stand natin mga sir. So talagang kailangan po ninyo ng matinding pwersa pababa dito. So syempre kailangan may umaalalay dito sa may makina ng motor natin. So yan, nalagay na natin yung spring at pwede na natin siyang i-center stand mga sir. At pagkatapos nga nito, syempre lilinisan pa rin natin yung sa makina dito mga sir, para ma-refresh yung sa labas ng makina natin dito. So ganito na po yung magiging itsura niya. So ilalagay na rin natin yung mga iba pang parts dito ng motor natin. At kagaya nga ng sinabi ko kanina ay mag-change oil na tayo. Ito yung gagamitin natin, yung Motul GP Matic at JBT Racing Gear Oil. Baka naman Motul at JBT. At baka naman Kobe. So yan, bubuga na natin yung labas ng makina natin dito mga sir, para malinisan na at matanggal na yung mga namumuong putik dito sa makina natin. So pagtsagaan nyo lang po yan, wala naman pong magiging problema kung isprayan natin yung mga wiring dito, hindi naman po masusunog yan mga sir. So ayan, linisan muna natin siya dito mga sir, bugaan lang natin lahat yan. So wag nyo pong tinitipid sa paglilinis at pag-maintenance yung motor natin, dahil kapag nasira po kasi ang mga yan, mas malaki pa po yung magagastos natin dito. So ayan, baka magtanong kayo, baka i-bash nila bakit daw binabasa yung dito sa mga wiring. Wala naman pong magiging problema dyan mga sir. Ayan, sobrang linis na nung makina natin mga sir. Ayan, kailangan na matanggal din yung mga nakasiksik at namumuong putik dito sa makina natin. So ayan, linisan muna natin mga sir. At pagkatapos nga nyan mga sir, bubuin na natin yung motor natin dito mga sir. So kailangan yung mga pinagtatanggal po natin ay wag po ninyong kakalimutan na ikabit yan. At dito mga sir, nasabi ko na lahat yung mga pinagbabawal na techniques, pati yung mga confidential na talagang hindi dapat ipakita ay pinakita ko na, para masagot na po yung problema ninyo rito. So malaking tulong na rin po kapag magsusubscribe po kayo dito sa channel natin, at i-like nyo na rin po yung video natin mga sir. Malaking tulong po yan, para kapag sa susunod na nag-upload po tayo ay
mas ganaan pa po akong magturo sa inyo syempre. At shoutout sa mga malulupit na mekaniko natin dito sa RS Camagay Motor Shop. At syempre dito na nga magtatapos yung video vlog natin kung paano magtanggal ng stock up center stand. At syempre huwag nyo kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong manotify at lagi kayong updated. And thanks for watching.